ba kayo? Actually, ma'am, I was born ready. Pero grabe, nakakakaba pala dito, no? Oo nga po. How was your childhood po? My childhood? Paano ba? Halo-halo eh. Siguro yung pinaka-highlight ng childhood ko is yung recognition ko. Yung Hakot Award ba, kumbaga. Alam mo na, ma'am, pag rainy ka. The certificate of recognition is awarded to Aristotel Macapagal Aquino. Aristotel Macapagal Aquino, valedictorian. With high honors, Aristotel Macapagal Aquino. Aristotel Macapagal Aquino, cum laude. Yes, that's me. Aristotle Macapagal Aquino. Pero mas prefer ko kung Aris na lang. Actually, I was born to slay each wave in hurdles of my life. Kaya mo yon, ang lalim, no? Ewan ko ba? Siguro dahil sikat yung pangalan na dinadala ko at yung apelido. Kaya kailangan ko panindigan yun. Di ba? It's first day of class. It marks my third year at Luwayway National High School. Let's go. Good morning, Mama Bear. Good morning, anak. Kumain ka na. Such an angel talaga pag may Mama Bear. Naku, binubula mo na naman ako. Kumain ka na. Oo, yun. Nga pala, nak. Yung ninang Marcy mo. Naniningin lang kasi ng kinuha kong cake at cupcake sa birthday ng tatay mo. Kaya Mama, isend ko lang sa Gcash ni Ninang Mercy. Tsaka chat ko na lang din siya kung nasend ko na. Sige. Thank you. Hindi ka na marami. Sige, tapos na ako. Mama Bear, alis na po. Sige, ingat ka. Bye. Pa? Alis na po. Hala, sige. Malis ka. Tutulog yung tao. Sige po. Masaya naman talagang pumapasok sa paaralan. Hinihitian ko yung mga security guard, mga estudyante, mga parents, at syempre mga ka-co-teacher ko. Alam mo yun, kindness ba, di ba? Ay, hala. Morning po, ma'am. Sobrang sulit ngayon. Ang fit-talipet sa inyo. Ako, nakakahiya nga eh. Kasi kung kailan ako nagsisikwenta, ngayon pa ako naggaganto. Okay lang yan, ma'am. Bago lang tayo. Oo na. At pumunta na rin kayo doon kasi magsisimula na yung flag raising ceremony. Halina kayo. Parang grade 9 ako pa. Sir, Ginoong Aris ka lang itawag niyo sa akin. O so, sige, magsinuko na kayo. At punasan ang mga pawis
At mukhang alas 3 na, mga mukha at away ninyo. Ayan. At dahil first day of class ngayon, ang gagawin lang natin ay ang traditional na introduce yourself. Okay ba yun sa inyo? Yes! Sige, umpisa natin sa'yo. Sir. Magandang umaga, sir. Ako po si Francis Mabanan at yeah. Hello po, dito na po ako. Ulam. Nak, nabayaran mo ba yung ninang mo? Nakalimutan ko. Wait lang, sisend ko na po ngayon. Nakalimutan. Bayaran mo na yun ha. Ang tagal-tagal ng utang na yan. Ito na pa, ito na. Alam na. Nagpadala na ba sa'yo si Cleopato ng pera? Wala pa daw silang sahod kasi nagbabalak naman yung negosyo. Negosyo na naman. Palagi na lang siyang nagdinegosyo. Walang katapusan na negosyo na yan. Hayaan mo na, baka sa susunod, sumakses na sila ngayon. Sumaksis. At saka pala na, pwede ba humingi ng pera pampalengke para sa ulam natin? Oo naman Ang po. ulam. Ito ma. Bahay. Alam mo sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam kung sino yung kakampi ko eh. Si mama ba? Pero sure ako hindi si papa. Joke lang. Pero everyday pag uwi ko, parang never pa naman nila ako kinumusta. Yung kumusta, walang halong kondisyon, gano'n. Sige na, sino ba tagapakulat ngayon? Sir, kami po, pero wala po kami nahanap na projector. Hayaan mo bukas, bibili tayo ng 5. O siya, sige, hayaan nyo na kung walang projector. Group 1, iharap nyo na lang yung laptop nyo dito at mag-umpisa na kayo. Sige po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. Sisimulan ko na ang aking pagkulat kung ano ang kahulugan ng economics at kung paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw ng buhay. Ganun po talaga ako everyday sa klase, mahilig ko patawa. Pero siguro dahil masiyahin akong tao, pero hindi nila alam, durog na yung puso ko. Ebela. Pero as a 21st century teacher, kailangan mabilis yung utak mo sa mga mabilihang mangyayari. Lalo-lalo na pag nasa classroom ka. Ayan, maraming salamat Group 1 sa inyong pag-uulat. At bago kayo lumabas, pulutin nyo muna ang mga basura dyan at ayusin ninyo ang inyong mga upuan. Maayos na ba? Yes, sir! Paalam, Gregor Macopa? Paalam na po, Ginoong Aris. Paalam na rin mga kaklase. Mabuhay! O Raven, ba't nandito ka pa? Raven? Ay, sir. Ito ba uwi? Ay, sir, hindi po. Uwi ka na kakain. Gusto pa po ako. Bumuli ka na sa kantin. Huwag ka nang papagulo ka mga masama sa katawan mo yan. Ay, sir, hindi ko naman tatawag. Sige na. Sa Raven, hindi talaga pala salita yung bata eh. Pero magaling siya sa klase at magaling siya sa arts. Pero nung time na yun, doon ko nalaman kung ano talaga yung problema ng bata. Huwag ka nang lumapak. Baka yung makikita pa sa atin. Mag-issue pa tayo. Okay na sa akin yung salamat mo. Sige sir, bibili ko muna ako. Totoo naman kasi na kung mayroong makakita sa amin estudyante o kapo-teachers ko, baka isipin nilang marelasyon kami ng bata. Eh bakit naman kasi kami mag-ayakapan sa loob ng classroom? Alam ko namang walang mali siya. Pero Diyos ko, mahirap mag-explain sa mga taong sarado ang utak. Nakakaloka. Kaya ako mga teacher dyan, sa mga guro na may pabiro o pa lihim na pagtingin sa kanilang mga estudyante, itigil nyo na yan. Bad yan. Gutom ka na ba? Ba't ganyan ang mukha mo? Hindi. May problema lang sa bahay.
Si ate di na nagpapadala ng pera. Si kuya naman, nag-away sila na papakagabi. Bakit hindi nagpapadala na yung ate mo? Di ba nasa Canada yun? Hindi ko alam. Pinangpuhunan lang nila ng negosyo yung pera nila pero hindi pa naman nababawi yung puhunan. Pero alam mo, feeling ko, napapagod na ata si ate kakapadala ng pera kay mama. Feeling ko gusto na lang niya mag-focus sa pamilya niya. Oo nga, no? Pero, hindi naman ata makatarungan na ikaw lang bumubuhay mag-isa sa pamilya nyo. Hindi ba nila alam? Nakapipiranggot lang ang sweldo ng guro dito sa Pilipinas? Hay naku, te. Kahit anong sabihin dyan kay Aris, hindi yan magmamatter sa kanya. Kasi, napaka-family oriented niya. Oo nga pala. Try mo kayang mag-reels. Kasi marami ako nakikita sa Facebook. At isa pa, kumikita sila. Ano ba? True. Tsaka, nakakatawa ka naman at magaling kang magturo, pwede mo yan i-vlog at mapapagkikitaan mo yan. Kikita ka talaga. Sige, try ko yan sunod. Yung mga contents ko talaga nung una is puro ako lang. Kunti lang yung viewers, tsaka yung mga star senders ko. Pero nung sinama ko yung mga bata, doon umami yung followers ko, tsaka yung viewers ko. Kasi nakikita ko naman yung mga viewers ko na magaan yung relasyon ko sa mga estudyante ko, gano'n. Ayan at ang ating number 39 ay pakibasa class. At ang number 40 ay Ayan, at dahil meron pa tayo 20 minutes, tayo ay mag-quiz! O sige, bukas lang tayo mag-quiz. Para yung iba naman tayo. At ang mga gustong sumi-R, pero pa naman tayo 20 minutes, pwede na kayo jumingle doon. Sir, Yes, Chloe. may I use the restroom? Wow, restroom, sosyal. Tapos papasok mo, panghi naman. Hindi, joke lang, Miss Chloe. Sige, amigo. Ay, class, may naisip ako. I-prank natin si Miss Chloe na nawawala yung tumbler niya. Para naman may pang-content sa pag-activity. Tatuwaan lang naman. Ayos ba yun? Yes, sir! Mr. Orot, ba tayo Miss Chloe kung paparamay natin yan? Yes, sir! Nakita ko kanina sa kantin. Sir! Sir! Hindi na sila! Crush niya, alam mo ba, nakatingin siya sa'yo? Siguro crush niya ako. Oo nga, nakatingin siya sa akin eh. Ayan, nandito kami ngayon. Nandito siya. Dito si Miss Chloe. May kami daw siya. Sino yung crush mo, Miss Chloe? Sir, sa kabilang section po. Bata-bata mo pa. Hala, nasaan na yung tumbler ko? Eh, di nakita mo ba yung tumbler ko? Sir, nawawala yung tumbler ko. Baka naiwan mo lang sa CR. Hindi, wala akong dala. Di ba, Evelyn? Wala akong dalang tumbler. Balik mo na yan, Precious! Wala! Balik mo yung tumbler ko! Balik mo ako! Last, sino yung Si Precious yan! Si Precious! Si Precious! Wala ko din yung tumbler ko eh. Precious! Sir, hindi nila binibigay yung tumbler ko. Ibalik mo na yan. Last, ibalik mo na yan. Wala ka sa... Sabi ko na ibalik. Oh, Miss Chloe, andyan pala yung tumbler mo. Paano naman yun eh? Wala naman yun kanina eh. Last. Sir, kayo talaga. Prank na yun, Miss Chloe. Chloe, pwede ko bang i-post yung video mo kanina? Na prank ka namin? Ano? Kayo naman. Ako naman, sir. Wala pong problema. Okay lang po yun sa akin. Content ko yan sa Facebook page. Wow, sikat na ako, sir. Tingnan mo na lang po. Sis naman. Pagka-uwi ko nun sa bahay, diretso edit ako, tas post. Hindi ko muna tinignan yung mga messages, yung mga comments ng mga tao kasi nakaantok na ako nun eh. Ano ba yun?
pasabog agad yung notice tsaka messages ko. May mga nagko-comments na hindi daw maganda yung prank na gano'n. Tsaka tinawagan din ako ng mama ni Chloe nung time na yun. Ma'am Sarah, alam niyo po ba, pagkakita ko pa lang sa post ng teacher na to, nagkagalaitin na ako? Mrs., huminahan po muna kayo. Mr. Aquino, bakit mo ba kasi nagawa ang ganoong content? Sa totoo lang, ma'am, katuwaan lang talaga po yun. Hindi ko naman po alam na magkaka-problema ng ganito kasi in-explain ko lang kay Chloe na content lang po ang ginawa namin. Kahit na, dapat chinek mo muna kung dapat ba i-post yung mga ganon. Siya na, Mrs. Chloe Iha, gusto kong marinig ang panig mo. Ano ba ang naramdaman mo nung pinaprank ka nila? Sa totoo lang po, ma'am, kinakabahan po talaga ako noon na baka po nawala yung tumbler ko at magalit po yung mama ko. Pero nung nabigay naman po sa akin at sinabi po nila na prank lang po yun, parang natukan na lang din po ako. Klaro naman pala, Mrs., na may consent itong si Mr. Aquino sa anak niyo bago gawin ang content na yon. Pero Mr. Aquino, alam ko namang matagal-tagal ka nang nagko-content sa social media. Mali pa rin ang ginawa mo. Maling-mali talaga. Mrs., utang na loob. Huwag muna kayong sumabat, mangangaral muna ako. Mr. Aquino, alalahanin mong mga menor de edad itong mga estudyante mo. Umiidad mula 15 hanggang 16. Klarong paglabag ito sa Data Privacy Act of 2012 o Republic Act 10173. Alam ko naman po yun, ma'am. Kaso, sinawalang bahala ko naman po yun kasi hindi ko naman po alam na magkakaroon ng malaking problema. E di kung hindi pala nangyari to, patuloy ka lang sa pagko-content. Ano bang pasyon niyo, Mrs.? Gusto niyo bang sampahan ng kaso itong si Mr. Aquino? O patawarin niyo na lang po siya sa nagawa? Ma, patawarin na lang natin si sir. Sa totoo lang po, Ma'am Sarah, wala naman po akong balak na magsampa ng kaso. Ang gusto ko lang po mangyari, i-delete po yung video at sa susunod ko pong vlog, wag na pong ipakita yung mukha ng anak ko. Maraming salamat, Mrs. San Jose. Tsaka, Chloe, pasensya na. Hindi na mauulit ang ganun kasi titigil na din naman ako sa pagbablog. Sige, kung gano'n ang magiging pasya, Mrs. San Jose, Mr. Aquino, magkamayan muna kayo. Aris, hanga ko sa katapatan mo, sa pagharap mo sa pagsubok na ito. Alam ko namang wala kang masamang intensyon sa ginawa mong iyon. Pero, ika nga nila, the damage has been done. Wala na tayong magagawa. Oo nga po, ma'am. Tsaka wala naman po akong balot kakasin talaga yun. Alam ko naman pong mali ako. Totoo bang hindi ka nagagawa ng content kahit kailan? Opo, ma'am. Nagawa ko lang naman po yun kasi kulang ako sa pinansyal. Tsaka parang kumapit na lang din ako sa patalim, gano'n. Pero ang hirap pala makagawa ng kasalanan ngayon, ma'am. Parang dinaig mo naman si Barabas. Ganun talaga. Mga guro tayo eh. Ang tingin sa atin ng lipunan ay mga tagahulma ng karunungan at moralidad sa ating mga estudyante, sa kanilang mga anak. Napakalaki itong responsibilidad na pasan-pasan natin mga. Marami tayong mga istorya na kailanman hindi mababasa sa libro, kundi makikita lamang sa sulok ng ating mga puso. Wow, grabe naman yun, ma'am. Ang deep. Parang pinag-uutan lang. Alam niyo, nung nangyari yun, hindi ako makapag-isip ng maayos, hindi rin ako makakain. Ganun po epekto niya sa akin eh. Pero grabe talaga yung cancel culture sa social media. Nakakatakot talaga yun. Yung mga main comments at pag-post gana ng tanggap ko sa social media. At sa kapwa ko pa mga guro talaga. Parang ang linis sa mga buhay. Ganun pala talaga pag hindi ka na in denial sa sarili mo. Nakaka-apektuhan ka na mentally. Alam ko naman na hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito. Kaya dapat, in ourselves, we must accept na sometimes we are not mentally prepared sa mga nangyayari at sa laking dawit nito sa ating mental health. We are living in an era na everything can be seen and heard right away.
So if it's not your issue, don't bother to meddle. And always be nice to others because it won't cost you penny anyways. And I thank you. Eh, bakit nagreklamo yung nanay? Hindi nga nagustuhan ng bata ng nanay yung ginawa. Eh, ganun pala yung... Aris! Ano ba yung narinig ko sa labas? Puro na lang ba kahihiyan ang ibibigay mo sa pamilyang ito? Wala ka nang iniisip! Aris kasi, bakit mo kasi ginawa yun? Eh di kung nagpulis ka at hindi mo tinuloy yung kabaklaan mo, edi sana hindi mangyayari ang problemang ito! Hanggang ngayon pa rin pa ba? Malas sa salot pa rin ang tingin niyo sa akin? Abas, sumasagot ka pa, ha? Sumasagot ka pa, ha? Wala kang respeto sa tatay mo! Sige, saktan niyo ako pa. Tama na! At kahit bubugin niyo pa ako, Alam hindi niyo- magbabago ang katotohanan na hindi ako magpupulis. At Aris, bakla tama. ang anak niyo. Alam niyo, gusto ko maging doktor, ma. Pero pinili ko maging guro dahil yun ang pangarap na pinagkait sa inyo, ma. At ikaw pa. Gusto niyo ko maging pulis, di ba? Pero alam niyo hindi ko kaya dahil lalambot-lambot ako pa. Tumahimik ka na, ha? Bakit? Bakit pa? Ayaw niyong marinig ang mga inanaing na kinimkim ko mula nung bata pa ako? Sabihin mo yung anak mo, ha? Tumahimik Bakit na ba siya. ang hirap maging anak niyo? Si ate. Si ate nag-Canada. Dahil ayaw niyang masakal sa inyo. Si kuya pa. Dahil Ay. samba ng ugali niyo pa. Tumahimik ka na, ha? Bakit ba? Hirap-hirap maging anak niyo pa. Ang hirap-hirap maging anak niyo. Pero hindi ako proud na tinaasan ko ng boses yung mga magulang ko. Pero the fact na nasabi ko yun, parang nabunutan ako ng tinig sa puso nung nasabi ko yun, ma. Ano mo yun? Nangyayari dito sa ibang pamilya. May mga anak din na katulad ko na alam nyo na kung ano nangyayari pag binitbit nila yun. Pero parang paiyak na po kayo ah. Ay, hindi nyo na ako makapayak eh. Sinudo ko na nun eh. Pero okay na po ba kayo ng mga magulang mo? Oo, nagkaayos na din kami. Tsaka umuwi na din sila ate, sa kuya. Di ba? Kailangan ko pang mabash para lang matapos yung family drama namin. Alam mo ba? Kailangan ko yung siyan ko kanina. Hindi na makalimutan ko eh. Hey, Aris! Sumama ka sa akin, ipapakita ko yung mga gawa ng advisor mo sa art class namin. Sama naman ako. Sige, tara. Sa gaya-gaya ka naman. Dito, Aris, so, tingnan mo. Ito yung mga gawa ng mga advisor mo sa class namin. Magandang umaga rin sa inyo. Good morning. Taray, kala ko pa naman mga future economista lang kayo. May mga future artists pala dito. Wow, ang ganda naman nito. Sino may gawa nito, class? Sir Raven! Oh, ang galing naman ni Raven. Pwede mo akin na lang. Friend, i-display pa yan ng mga bata sa portfolio day. Baka nakakalimutan mo. Ay, oo nga pala. Sorry, friend. Didisplay ko pala. Kala ko pa naman akin na lang.
Pinarating mo na lang. Kaya pagkatapos talaga yung portfolio. Nung nakita ko yung gawa ni Raven, naantig talaga ako nun eh. Kasi parang ako yun eh. Maligali, kagaya ng kulay ng baghari. Tsaka lulubog nilitaw, kagaya ng gulong. Pero may pagsisisi po ba kayo na nag-teacher kayo? Wala, ma'am. Walang pagsisisi. Kasi sa tatlong taon kong pagtuturo, nakita ko ang iba't ibang uri ng estudyante o iba't ibang uri ng tao. Doon ko nakita ang realidad ng bawat estudyante ng Puro. Doon ko din narinig ang binaing ng bawat isa na tila bang walang nakikinig. School is not just a place to learn. It can be a home for those individuals who cannot find a home in their own house. Kaya nga wish ko, sa susunod na mamumuno sa bansang ito, tama na ho tayo sa pagbulag-bulagan. Marami na ho tayong hindi nasasaksihan sa paaralan. Pero kami, na halos araw-araw naroon, alam po namin, sana makuha namin mga guro at mga estudyante ang sapat na tamang trato sa mga pagod namin. Ano po ba ang magiging advice niyo sa mga estudyante na gusto maging guro pagkatapos mapanood itong episode ng The Poet Talks? Alam nyo, ang pagiging teacher hindi lang siya for clout eh. You need to have a heart in this profession. You need to mark on your mind that you are not after with the money because you cannot have it from here. You need to help the learners in shaping their own lives to have their future. We all want it for them. Take it from me, your teacher Aris. Sir, ito po, last question. Kung magiging movie po ang life niyo, ano po magiging title? Siguro ano ma'am? The Rainbow Week.